Tuloy pa rin sa pagtaas ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok kahit tapos na ang pagsalubong sa bagong taon. Sa tala ng Department of Health o DOH, halos dumoble na ang bilang ng mga naitalang biktima ng paputok noong 2023 sa bilang ng mga nabiktima noong taong 2022. Ang detalye mula sa ulat ni Madeline Villar Moratillo. Nakapagtala ng 600 biktima ng paputok ang Department of Health sa pagsalubong sa 2024. Sa monitoring ng DOH sa 600 na ito, 2 ang nasawi dahil sa paputok, 7 ay dahil sa ligaw na bala, 1 naman ang nakalulo ng Watusi. Hanggang kaninang umaga may 15 pang bagong naitala ang DOH. 11 rito ay biktima ng paputok kung saan ang isa ay nasawi. Isa siyang 44 anyos na lalaki nagkasama sa insidente ng pagsabog sa storage ng mga paputok sa Ilocos. Kabilang naman sa 4 na bago pang biktima ng stray bullet ay mula sa Calabarzon, Ilocos Region at Northern Mindanao. Ang mga bagong kaso ng fireworks-related incident ay nasa edad mula 4 hanggang 72 taong gulang. Karamihan ng mga kaso ay dahil sa iligal na paputok. Dismayado naman ang DOH sa mataas na bilang ng mga biktima ng paputok ngayon kumpara sa pagsalubong sa 2023 na mas mababa ang mga naging biktima ng paputok na nasa higit 300 lang at walang naiulat na namatay. Sa panayam ng programang Responde sa Radyo Agila, sinabi ni DOH spokesperson at Undersecretary Eric Tayag na mas paiigtingin pa nila ang kanilang magiging kampanya kontra paputok sa mga darating na pagsalubong sa bagong taon. Irinipaso namin yung kampanya namin, baka kulang. Marami kami tinitingnan. Una, yung implementasyon ng mga pamahalaang lokal, kung may ordinansa sila sa community firework display. Yes. Number 2, yung action ng kapulisan para walang illegal na paputok na nabibili. Okay, at pangatlo, yung paraan ng pagsalubong na kung saan yung mga kababayan natin ay paring hindi maingat, katulad ng basta na lang tinatapon yung paputok at may tinatamaan po. Yung indiscriminate po ang ginagawa, no? Oo, kasi marami yung naging biktima na hagitan lang. Pinakamarami sa biktima ng paputok ngayon ay naitala sa National Capital Region, sinundan ng Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon. Ang Quitis ang may pinakamaraming nabiktima, sinundan ng 5-star, Whistle Bomb, Plapla, Boga, Luces at Fountain. Ang monitoring ng DOH ng mga biktima ng paputok ay hanggang bukas ng umaga na lamang. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.